An arrest has been made in connection with the shooting death of Tupac Shakur. The rapper's 1996 murder from a drive-by shooting has remained unsolved for nearly 30 years. Sa industriya ng musika, may ilang mga sikat na local at foreign singers na patuloy na pinararangalan dahil sa kanilang mga natatanging boses at nilikhang musika. Ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang kwento at paglalakbay sa kanilang career na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, ang kanilang mga kanta at talento ay patuloy na nagbibigay aliw at emosyon sa maraming tao. Halika't alamin natin at kilalanin ang mga kwento sa likod ng kanilang tagumpay sa larangan ng musika dito lamang sa Musikero. Si Lassane Parish Crooks, na mas nakilala bilang Tupac Shakur, Tupac o Machiavelli, ay isang Amerikanong rapper at aktor na itinuturing na isa sa mga pinakamaimpluwensya at matagumpay na rapper sa lahat ng panahon. Siya ay ipinanganak noong June 16, 1971 sa Harlem, New York City. Ang kanyang ina, na si Afeni Shakur, ay isang aktibong miyembro ng Black Panther Party, isang organisasyong nagtataguyod ng mga karapatan ng mga itim sa Amerika. Noong siya ay isang taong gulang pa lamang, ay pinalitan ng kanyang ina ang kanyang pangalan, at ito ay ginawang Tupac Amaru Shakur bilang parangal sa isang revolusyonaryong Peruvian na nagngangalang Tupac Amaru II. Lumaki si Tupac sa isang pamilyang may malakas na paniniwala sa paglaban sa kawalan ng katarungan at diskriminasyon. Ang kanyang mga karanasan sa kahirapan, karahasan, at diskriminasyon ay nagbigay inspirasyon sa kanyang musika. Noong 1988, lumipat ang pamilya ni Tupac sa Oakland, California. Doon, nagsimula siyang mag-rap at sumali sa grupong Digital Underground. Noong 1991, naglabas siya ng kanyang unang solo album na Tupacalypse Now, na nagkamit ng malaking atensyon para sa mga lyrics nito na tumatalakay sa mga isyong panlipunan. Sumikat si Tupac sa kanyang mga album tulad ng Strictly for My Niggaz, Me Against the World, at All Eyes on Me. Ang kanyang mga lyrics ay kilala sa pagtalakay sa mga isyong panlipunan, karahasan, at diskriminasyon na nararanasan ng mga itim sa Amerika. All eyes on me. All eyes. Ngunit ang kanyang karera ay napuno rin at nabahira ng mga kontrobersya. Nasangkot siya sa iba't ibang mga iligal na problema na naging dahilan ng kanyang pagkabilanggo tulad ng paggamit ng iligal na droga at sa mga paratang ng sexual na pag-atake. Si Tupac Shakur ay namatay sa edad na 25 taong gulang lamang noong September 13, 1996. 6 na araw ang nakalipas matapos siyang barilin sa isang drive-by shooting sa Las Vegas. Narito ang detalye ng pagpatay kay Tupac Shakur. Noong gabi ng September 7, 1996, si Tupac ay umalis sa isang boxing match sa MGM Grand Hotel sa Las Vegas, kasama ang CEO ng kanyang record label, Death Row Records, na si Marion Suge Knight. Habang nagmamaneho sila ng isang black BMW, isang white Cadillac naman ang huminto sa tabi nila, at nagpaputok ng baril na tinamaan si Tupac ng 4 na beses sa dibdib, braso, at hita. Si Knight naman ay tinamaan din sa ulo, ngunit hindi malubha ang kanyang sugat. Si Tupac ay dinala sa University Medical Center sa Las Vegas, kung saan siya ay sumailalim sa isang operasyon upang tanggalin ang kanyang kanang baga. Nanatili siya sa intensive care sa loob ng 6 na araw bago siya namatay dahil sa kanyang mga natamong mga sugat. Ang opisyal na sanhi ng kanyang kamatayan ay respiratory failure at cardiopulmonary arrest na nauugnay sa maraming gunshot wounds. Ang pagkamatay ni Tupac ay naging isa sa mga pinakatanyag na unsolved crime sa kasaysayan ng musika. Ang mga awtoridad ay nagsagawa ng malawak na investigasyon, ngunit hindi pa rin nakakahanap ng sapat na ebidensya upang makakuha ng isang paglilitis. Maraming mga teorya ang lumitaw tungkol sa kanyang pagkamatay, kabilang ang isang away sa pagitan ng mga rapper sa East Coast at West Coast,
isang paghihiganti di umano mula sa isang gang o isang pagsasabwatan sa loob ng kanyang entourage. Ang pangunahing sospek sa pagkamatay ni Tupac ay si Orlando Anderson, isang miyembro ng Southside Crips Gang. Ilang oras bago ang pagbaril, si Tupac at ang kanyang entourage ay nagkaroon ng away sa MGM Grand Hotel sa isang miyembro ng Crips. Ang nasabing kaguluhan ay isang paghihiganti di umano dahil sa isang pag-atake di umano sa isang miyembro ng Death Row Records na nangyari ilang buwan bago di umano mangyari ang insidente ng pamamaril. Ang suspect na si Anderson ay napatay sa isang hindi kaugnay na gang shooting noong May 1998. Hindi siya kailanman naakusahan sa pagkamatay ni Tupac. Noong September 2023, si Dwayne Kef D. Davis, ang tiyuhin ni Anderson, ay naaresto at sinampahan ng kaso ng pagpatay di umano kay Tupac Shakur. Si Davis ay umamin sa pamamagitan ng pagsulat sa kanyang aklat na Compton Street Legend na siya ang nasa White Cadillac di umano noong gabing iyon at si Anderson naman di umano ang nagpaputok ng baril kay Tupac. Sa kabila ng kanyang maikling karera sa pag-record, si Tupac ay nag-iwan ng isang pangmatagalang pamana sa komunidad ng hip-hop. Ang kanyang katanyagan ay hindi kailanman nabawasan pagkatapos ng kanyang kamatayan at ang isang mahabang serye ng mga posthumous releases ay nagsiguro na ang mga bagong album ng Tupac ay patuloy na lumalabas hanggang sa ika-21 siglo. Si Tupac Shakur ay posthumously inducted sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2017. Ang kanyang musika ay patuloy na nakakaimpluwensya sa mga susunod na henerasyon ng mga rapper at ang kanyang buhay at kamatayan ay patuloy na pinag-uusapan at pinag-aaralan. Ang pagkamatay ni Tupac Shakur ay isang trahedya na nagdulot ng malaking pagkawala sa mundo ng musika. Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng maraming tanong na hindi pa rin nasasagot at ang kanyang pamana ay patuloy na nag-iiwan ng marka sa kultura ng Amerika. Yeah, I like to think I'm a rebel. I'm revolutionary. Honor and welcome to the Hollywood Walk of Fame, Tupac Shakur! This past summer, he was posthumously honored with a star on the Hollywood Walk of Fame.